Nakatanggap ba kayo ng notice to the public na galing sa isang newspaper? At meron daw kayong pending case na kung saan ay ang Article 318 of Revised Penal Code na maaaring makaapekto at magkaroon ng negatibong impact sa isang individual na nakalagay dito sa notice to the public. At kung ano yun, tara alamin natin na talakayin. Alright, welcome back mga kadyani. Muli, bago ang lahat ay maglalambing lang po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So yun, galing sa isang OLA Victims Community FB page itong post na ito, kaya may relevant o merong kadikit, kumbaga ba, manggagaling din sa mga OLA Victims Community itong post na ito, okay? So yun, na nakatanggap doon ng email na ganito at yatanong kung totoo raw ba. Subukan natin i-analisa, no? Notice to the public, galing daw sa isang newspaper, takpan ko na lang muna at baka mamaya fake news or something na ginagaya ng mga OLA, okay? Good day. We receive a paid notice to the public against pangalan, dragging the name pangalan, indicating that there is a pending case violation of Article 318 of the Revised Penal Code. We notice that it will bring negative publicity against you in the line with our mandate of protecting the interests of member newspaper organizations and promoting ethical standards in the profession. In granting the same, we may request that you coordinate with the advertisers, representative of said advertisement to be shown for 3 consecutive Sundays in a newspaper and paid by a certain attorney. Takpan natin ng pangalan. Note, this is avoidable. We recognize the duty to air the other side and promptly correct substantive errors. Sincere yours, pangalan at pangalan ng newspaper na takpan natin. Maaring ganito lang kasimple yan. Okay? Ang notice to the public, ginagamit yan para doon sa mga tao. Okay? Kunwari, yung isang empleyado, wala na roon doon sa kumpanya pinapasukan niya. Pagkatapos yung taong wala na doon sa kumpanya pinapasukan niya, ay ginagamit yung kumpanya. Nasasabihin niya, ako ay empleyado ng kumpanyang yan at lahat na magiging transaksyon natin ay kasama pa rin doon sa inyong mga pag-uusapan dahil sasabihin niya kahit wala na siya doon sa kumpanya, siya pa rin ang empleyado. Nagpapanggap at yun mga ginagawa ng mga kadalasan dyan. Kaya nagkakaroon ng mga notice to the public at pwede rin naman yan na i-post sa isang LGU na nakalagay dyan sa may mga kanto-kanto. Minsan makita nyo, di ba, may mga notice to the public na may nawawala. Pwede rin yun. Notice to the public na may hinahanap na tao, na mayroong kaso o mayroong ginawang hindi maganda. Babayaran po yun. Doon sa mga LGU, sa mga municipalities, kung saan-saan pwedeng ilagay yan. At hindi yan basta-basta pinupost dahil kailangan yan ng magkaroon ng permit muna bago maipost. Kumbaga, iladaan mo yan sa mga legal na proseso. Hindi yan yung magpo-post ka lang doon sa isang lugar o doon sa isang tabloid o doon sa isang newspaper. Ito naman kasi sa newspaper. Yun lang, example lang yung mga sinabi ko sa inyo. Ngayon, ito sinasabi kasi dito, galing to sa OLA victim na nag-post kung totoo ito o hindi. Ang analisa ko rito ay ginagamit yung newspaper na ito para panakot sa inyo. Tandaan niyo, yung mga OLA agent na yan, napakaraming pagkatao niyan. Pwedeng attorney, pwedeng prosecutor, pwedeng police, pwedeng abogado, mga kung ano-ano, something. Basta, pwede nga maging si Supreme Court yan. Kung pwede nga maging si Superman yan, magiging si Superman yan eh. Ganyan magpanggap yung mga yan. Matakot lang kayo, ma-stress lang kayo, hanggang sa masira yung discarding nyo sa buhay, hanggang sa maguluhan kayo. Ganun lang po yung kasimple. Kaya para sa akin, itong notice to the public na ito, tapos sasabihin pa nila, no, doon sa unang sentence, no, paid ad notice to the public. Handa ba sila magbayad para sa isang pamamahiya na hindi naman sila sigurado? Siyempre, pag-aaralan, kaya nga sinabi doon sa ibaba, pag-aaralan muna. Di ba? Pag-aaralan muna kung totoo ba itong binibintang sa kanya na meron daw pending case. Yung taong kinakaladkad dito. At pati na rin yung tao na nagsampa ng reklamo at gustong ipapahiya o i-post in the notice of the public to the public na ito. Okay?
Yun lang, lilinawin ko lang. Kasi may bayad talaga yan. Hindi pwede sasabihin mo na babayaran mo isang newspaper agency o isang LGU o isang municipality para sabihin na itong taong ito, may kaso yan. Kahit wala naman. Para lang maipahiya mo, di ba? Ganyan. Kaya nga, medyo tama naman yung analysis ko rito na mag-request na makapag-coordinate kasi doon sa representative. Pero ang problema, hindi naman nabanggit kung anong company ito. Kasi pangalan lang yung binabanggit eh. Mamaya kasi, hindi rin siya sure. Dapat nung biktima nung nag-post, kung alamin niya kung totoo ba itong binabanggit sa kanya. Pwede niyang kontakin through email, sagutin niya ito, no? Itong notice to public na may pangalan naman ng newspaper, titakpan ko lang dahil nga hindi natin basta-basta pwedeng i-publish yan. Dahil yung individual lang na yun, pwedeng tumawag doon o mag-email sa kanila. Basta isa itong newspaper na matagal na rin. At nasa mga bangketa mabibili, okay? At yun nga, kasi may attorney pang binanggit, pwede naman yan tanungin kung totoo ba o legit. Excuse me. Kasi, pero pagka ganito, kung makakatanggap ko, tandaan nyo, huwag kayong basta-basta kabahan. Lalo na't meron daw kayo naka-pending case. Paano nyo malalaman na may pending case kayo kung wala naman dumating sa inyong warrant of arrest? Diba? Hindi nyo nga alam kung saan nanggaling yung sinasabi nyo pending na Article 318 na stop. Stop pa to eh. Stop pa and fraud, okay? Yan po yung 315 tsaka yung 318. Kasi, totoo lang, medyo nagkaroon siya ng conflict dito sa ginawa nila na may kaso ka na pending, pero hindi mo alam. Tapos magugulat ka na may mag-i-email sa'yo ng ganito, na may magre-reklamo sa'yo, halina na may nagre-reklamo para ilagay ka sa notice to the public, para iwasan ka, para sabihin na mayroon niyang kaso doon. Para sabihin, it's a part of a debt shaming ng mga OLA. Okay? Pero kung gusto niyo malaman to, doon sa nag-post na ito, para kung sakasali, magkaroon din kayo ng mga ganitong email, it's better to check the email noong newspaper para mas maliwanagan kayo. Tanungin nyo, contact nyo, try to email them, reply kayo, kasi may nakalagay naman na pwede mag-reply, ayan no, reply, papakita ko sa inyo sa baba, diba? Meron naman pwede mag-reply. So yun, para malaman ko to o hindi. Ngayon, pag pumunta kayo, kung totoo ron o hindi, pero magsama kayo ng tao na pwede maging witness na yung ba talaga yung nagre-reklamo sa inyo na meron kayong kaso. O kaya yung nagre-reklamo niyan mamaya agent ng OLA. Diba? Alas kung may kasama kayo na mas marunong at siya talagang kapag kakatiwalaan ninyo, mayroong kakilala kayong pulis, may kakilala kayong abogado, mas better. Okay? Mas okay yun. Mas magandang galawan yun kaysa magsasama lang kayo ng kung sino-sino. Para magkaroon kayo ng ideya, para kung sakali magkaroon ng aberya, at least pwede nyo nang madepensa nyo sarili nyo na hindi ko alam na meron akong ganyang klase ng kaso. Kasi nga, titignan din yan kung saan siya nagsampa ng kaso. Kasi pag nagsampa yan, automatic naman, bababaan naman yan ng ng subpoena sa inyo na meron nagrereklamo, di ba? Magpapadala naman yan. O kaya, kung talaga napatunayan na meron kayong nilabag na estapa o pang loloko, bababaan nyo yung mga pulis at pupunta yan sa inyo. Hindi yung ganito may pending case. Kasi kung may pending case kayo, dapat alam nyo na yan sa una. Diba? Kaya may kaso na nga kayo. Ibig sabihin, umakyat na sa korte, pag-aaralan na lang. Kasi pag sinabing pending case, nakaakyat na. Okay? Kaya huwag kayong basta-basta magano. Pero pwede nyo replyan yung mga ganitong klase ng email. Nasa inyo na yan kung gusto nyo. Pero kung para sa akin, pag ganito, mas maganda para sa akin kung susubukan kong tanungin. Tapos kung nagalit yan sa akin at sigaw-sigawan ako at email niya ako ng ako to, full agent o di pwede niyang ireklamo na ginagamit itong newspaper advertisers na ito na ginagamit sa pananakot at sa pamamahiya ng mga OLA victims. So yun, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing po kasi nyo, pakifollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.